Isang mapanganib na yugto na naman ang kinakaharap ng mundo habang muling sumisiklab ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Sa mga nakalipas na araw, ang Strait of Hormuz ay naging sentro ng pandaigdigang pangamba dahil sa mabilis na paglala ng sitwasyong militar sa rehiyon. Sa gitna ng mga ulat ng palitan ng opensiba, pagpapadala ng mga puwersang militar at pag-atake sa mga barko, unti-unting tumitindi ang takot na maaring humantong ito sa mas malawak na digmaan na mayroong malaking epekto sa pandaigdigang ekonomiya at seguridad. Noong May 4, formal na ipinag-utos ni US President Donald Trump ang paglulunsad ng Operation Project Freedom. Ang operasyong ito ay may iisang malinaw na layunin, ang persahang muling buksan ang Strait of Hormuz para sa tuloy-tuloy na daloy ng pandaigdigang komersyo at supply ng langis. Ayon sa mga paunang ulat, itinuturing ng Estados Unidos ang hakbang na ito bilang kritikal upang mapanatili ang katatagan ng pandaigdigang merkado at maiwasan ang mas malalang krisis sa enerhiya. Gayunpaman, kasabay ng desisyong ito ang pangamba na maaari nitong lalo pang painitin ang tensyon sa rehiyon at magdulot ng direktang komprontasyon laban sa Iran. Sa ilalim ng operasyong ito, itinalaga ng Pentagon ang mga barkong pandigma ng Amerika upang bantayan at bigyang seguridad ang mga commercial tanker na dumaraan sa mapanganib na karagatan. Kasabay nito, aktibong ginagamit ng US Navy ang kanilang mga advanced system upang hadlangan ng anumang banta mula sa mga missile, drone at maliliit na bangkang pandigma ng Iran na sinusubukang umatake sa mga convoy. Ayon sa White House, hindi hahayaan ng Estados Unidos na gawing hostage ng Iran ang ekonomiya ng mundo sa pamamagitan ng pagharang sa mahalagang daluyang ito. Ipinunto rin ng mga opisyal na ang operasyong ito ay hindi lamang para sa seguridad ng Amerika, kundi para rin sa proteksyon ng pandaigdigang kalakalan na umaasa sa Strait of Hormuz bilang pangunahing ruta ng langis at kalakal. Ngunit sa gitna ng pagpapatupad ng operasyong ito, ulat ng karahasan ang bumungad sa rehiyon. Iniulat ng gobyerno ng United Arab Emirates na nagpakawala ang Iran ng sunod-sunod na missile at drone attacks na tumama sa loob mismo ng kanilang teritoryo. Ayon sa mga opisyal, ilan sa mga naturang projectile ay na-intercept ng kanilang air defense system. Ngunit may mga ulat din ng pagsabog at sunog sa mga critical na pasilidad ng langis, partikular sa Fujairah. Ang insidenteng ito ay tinuturing na isang dangerous escalation, lalo na't ito ang unang direktang pag-atake sa UAE matapos ang isang marupok na ceasefire sa rehiyon na lalong nagpapataas ng panganib ng mas malawak na digmaan sa gitnang silangan. Kasabay nito, nakumpirma naman ang mga ulat ng sunog sa ilang mga dayuhang barko sa gitna mismo ng Strait of Hormuz. Ayon sa mga maritime monitoring agencies, ilang sasakyang pandagat ang tinamaan ng mga hindi pa kumpirmadong projectiles, dahilan upang magliyab ang bahagi ng katawan at magdulot ng kaguluhan sa operasyon ng mga tripulante. Maring itinuturo ng Estados Unidos ang Iran bilang may sala sa likod ng mga pag-ataking ito na umano'y layuning manakot at pigilan ang pagpapatuloy ng operasyong militar ng Amerika sa rehiyon. Sa panig naman ng Iran, patuloy ang kanilang pagtanggi at iginiit na ang kanilang mga aksyon ay tugon lamang sa presensya at operasyon ng mga dayuhang puwersa sa kanilang saklaw na tubig. Hindi naman pinalampas ni Pangulong Trump ang mga ulat na ito sa isang matapang na pahayag sa social media at sa telebisyon. Naglabas siya ng seryosong babala sa rehimeng Tehran kasabay ng pagdidiin na ang anumang pag-atake sa mga barko ng Estados Unidos o mga kaalyado nito ay hindi mananatiling walang tugon. Ayon sa kanyang mga pahayag, handa ang Amerika na gumamit ng malakas at mabilis na kapangyarihang militar kung magpapatuloy ang mga pag-atake sa Strait of Hormuz, habang binibigyang diin din niya na ang layunin ng kanilang operasyon ay panatilihing bukas ang daluyan para sa pandaigdigang kalakalan at hindi palawakin ang digmaan. Ayon kay Trump, ang anumang susunod na pag-atake sa mga barko o ari-arian ng Amerika ay gagantihan ng mas matinding puwersa. Tahasan din niyang sinabi na mabubura sa mundo ang mga puwersang militar ng Iran kung magpapatuloy ang kanilang pagiging agresibo sa karagatan, lalo na sa Strait of Hormuz na kasalukuyang nasa gitna ng tensyon. Dagdag pa niya, handa ang Estados Unidos na gumamit ng lahat ng kinakailangang kapangyarihang militar upang protektahan ang kanilang mga barko at tiyakin na mananatiling bukas ang mahalagang daluyan ng pandaigdigang kalakalan. Habang umaalingaw-ngaw ang tunog ng digmaan, tila lalong lumalabo ang pag-asa sa usaping pagkapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa gitna ng patuloy na palitan ng banta at operasyong militar sa Strait of Hormuz, opisyal na kinumpirma ng Estados Unidos ang pagtanggi sa inihain ng Iran na 14-point peace proposal. Ayon sa mga ulat, hindi ito umabot sa mga pangunahing kondisyon ng Washington, partikular sa usapin ng seguridad sa rehiyon at kontrol sa estratehikong daluyan ng langis. Dahil dito, nananatiling nakabitin ang anumang pag-asang makamit ang agarang diplomatikong solusyon habang patuloy na umiigting ang presensyang militar ng parehong panig sa rehiyon. Ang nasabing panukala ng Iran ay naglalayon sanang magtakda ng isang buwang moratorium o pansamantalang pagtigil sa lahat ng operasyong militar sa rehiyon. Sa ilalim ng mungkahing ito, inaasahan sana na magkakaroon ng sapat na panahon ng magkabilang panig upang makapagbukas ng mas maayos na negosasyon at maiwasan ang tuluyang paglala ng sigalot.
Layon din itong unti-unting ihinto ang mga labanan sa pamamagitan ng diplomatikong usapan habang binibigyan ng pagkakataon ng mga kasangkot na bansa na pag-usapan ang mas pangmatagalang solusyon sa mga umiiral na alitan sa gitnang silangan. Ganpaman, tinawag ito ni Pangulong Trump na unacceptable o hindi katanggap-tanggap. Ayon sa kanya, kulang ang nasabing plano dahil hindi nito direktang tinatalakay ang pangunahing isyu ng nuclear weapons program ng Iran na matagal nang itinuturing ng Estados Unidos at Israel bilang sentrong pinagmumula ng banta sa seguridad sa rehiyon. Dagdag pa sa mga ulat, naniniwala ang administrasyon ng Amerika na anumang kasunduan na hindi maglalagay ng malinaw at mahigpit na limitasyon sa nuclear capabilities ng Iran ay hindi magdadala ng pangmatagalang kapayapaan, kundi maaari lamang magpahina pansamantala sa tensyon bago muling sumiklab ang panibagong krisis. Sa panig naman ng US Department of Defense, tiniyak ni Secretary Pete Hegseth na bagamat may nagaganap na palitan ng apoy sa ilang bahagi ng rehiyon, ang dating napagkasunduang ceasefire ay hindi patuluyang nabubuwag. Ayon sa kanya, nananatili pa rin ang ilang mekanismo ng komunikasyon sa pagitan ng mga naglalabang panig upang maiwasan ang mas malawak na escalation. Naniniwala rin ang Pentagon na may puwang pa para sa pagtitipi at diplomasya sa kabila ng patuloy na tensyon at mga ulat ng hiwa-hiwalay na insidente sa lupa at karagatan. Ngunit hindi rin itinago ni Hegseth ang kanyang pagkadismaya sa patuloy na tensyon sa rehiyon. Sa isang pahayag sa harap ng media, inilarawan niya ang ginagawa ng Iran bilang isang uri ng international extortion o pangingikil sa buong mundo gamit ang banta ng digmaan at ang potensyal na pagtaas ng presyo ng langis bilang bentahe ng pandaigdigang ekonomiya. Giit pa niya, ang ganitong uri ng taktika ay hindi lamang banta sa Estados Unidos kundi sa buong international na komunidad, lalo na sa mga bansang lubos na umaasa sa ligtas na daloy ng enerhiya sa Strait of Hormuz. Ngayon, dahil sa lumalaking krisis, nasa state of high alert ang Israel. Bilang pangunahing kaalyado ng Estados Unidos sa rehiyon, patuloy na minomonitor ng Israel Defense Forces o IDF ang lahat ng posibleng banta at handa itong tumugon sa anumang direktang epekto ng gulo, lalo na sa gitna ng tensyon sa Strait of Hormuz. Kilala ang Iran sa paggamit ng mga proxy group sa iba't ibang bahagi ng gitnang silangan, kaya't may pangamba na maaaring kumalat ang labanan sa mga karatig bansa sa pamamagitan ng hindi direktang pag-atake. Ayon sa mga ulat ng seguridad, patuloy ang pagtaas ng alert level ng Israel habang naghahanda ito sa posibleng mabilisang escalation ng sitwasyon. Sa kasalukuyan, ang buong mundo ay naghihintay kung sino ang unang kukurap sa larong ito ng lakas sa pagitan ng mga makapangyarihang bansa. Habang tumitindi ang tensyon sa rehiyon, bawat hakbang, bawat desisyon at bawat pahayag ay nagiging kritikal sa direksyon ng krisis. Ang bawat missile na pinapalipad at bawat salitang binibitawan ng mga lider ay maaring magsilbing mitsa ng isang mas malawak na labanan na yayanig hindi lamang sa gitnang silangan, kundi sa pandaigdigang seguridad at ekonomiya. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ito?